Gimba Mayor Doc Lito Galapon nag-request ng mahigit 21 million pesos na budget para sa pagpapatayo ng multipurpose gym at retaining wall sa 7 barangay. Nagbaba ng request si Gimba Municipal Mayor Doc Lito Galapon sa Sangguniang Bayan ng Gimba ng Appropriations Ordinance na nagkakahalaga ng 21.8 million pesos para sa pagpapatayo ng 6 na multipurpose gym at isang retaining wall sa 7 barangay dito sa bayan ng Gimba. Ayan, ang request na binaba ng punong bayan ay noong November 7, 2024 at ang detalye ng kanyang request na ibinaba ay mga multipurpose gym sa Barangay San Marcelino nagkakahalaga ng 4.6 million pesos, sa Barangay Escanio na nagkakahalaga ng 4.396 million pesos, sa Barangay Cabaruan na nagkakahalaga ng 4.5 million pesos, sa Barangay Sinulatan 4.6 million, San Roque 1.4 million pesos at Barangay Partida 2 Elementary School na 500,000 pesos. Ang construction naman ng retaining wall ay sa Barangay Narbacan 2 na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos. Sa kabuuan, yan po ay nasa 21,807,900 pesos. Sa hawak nating agenda para sa Sangguniang Bayan bukas na Martes, wala pa po ito, hindi pa po nakasama para sa agenda nila itong Supplemental Appropriation number 9 year 2024. Ngunit nakapasok na sa paksa sa unang pagbasa ang isa pang resolution approving Supplemental Annual Investment Program Plan number 6 para sa budget sa taong 2024 sa Gimba Nueva Ecija na nagkakahalaga naman ng 22,225,300 pesos. Ito, i-allocated naman sa iba't ibang programa din at projects at activities sa municipality ng Gimba. Ayan. So, ayan. Na-discuss na kanina sa Boses ng Sambayanan at Tinig ng Katotohanan yung mga target na proyekto ng LGU, pamahalaan ng Gimba, na sa pangunguna yan ng ating punong bayan na si Mayor Jesolito Doc Lito Galapon. At ito nga, kaka-receive lang natin nung dokumento kung saan may nagre-request po ng budget para sa pagpapatayo ng multipurpose gym. Special purpose appropriation po yan na kukunin pa rin sa ating savings, kung di ako nagkakamali. General Fund Surplus na savings ng ating municipality, na para sa pagpapatayo nitong ang multipurpose gym at nung retaining wall sa Barangay Narvacan 2. Ano ba yung retaining wall? Check nga natin. Ano bang retaining wall sa barangay? Ano ang ibig sabihin niyan? Ang retaining wall ay para sa support soil laterally. So siguro para maiwasan ng pagguho ng sa Narvacan, yung may tulay ba doon? Sa Narvacan 2. Meron pag Narvacan 2 papasok nga pala 'yun sa loob at meron mga doon. Merong mga irigasyon ba 'yan? Pero merong mga areas doon talaga na baka nga sa sige, hindi pa. Wala pang wala pang ang actual na detalye, pero ang budget niya ay 1.6 million pesos. So, nung nag-search tayo, inalam natin kung anong retaining wall. Ano yan? Parang, alam niyo yung sa daan. Ito yung daan. Tapos merong retaining wall sa gilid para iwasan yung pagguho ng mga lupa. I just don't, ganun yung itsura niya. Or pwede din na
sa tulay, hindi naman, iba yung tawag sa ganun eh. Riprap ba yung tawag sa ganun pag sa tulay, sa baba? Riprap yun eh. Riprap ba yun? Kung tubig ang dumaraan. So, sige. Knowing naman yung ating yung ating yung LGU natin, kayang-kaya nilang magbigay ng detalye pagdating dito. Kaya pwede nating hingin 'yan, no, sa ating engineering office kasi yung itong multipurpose gym, nakapagpatayo na ng I think 6 or 7, no? At yung dito sa Barangay Lennek ay parang yung pangalan na lang ang kulang. Yung multipurpose gym dito sa Barangay Lennek. Tapos nakikita ko rin sa along the way pag pumapasok ako dito sa trabaho yung multipurpose gym sa Pasong Inchik. Tas meron din diyan sa may Barangay Consuelo, kung tama yung tanda ko. Diyan sa Consuelo, if I'm not mistaken, meron din sa Kabarwan. And I don't remember. Basta 6 or 7 yan. At ongoing yung construction ng iba. Pero yung itong nasa Barangay Lennek ay tapos na. Pero ang kulang na lang daw ay yung pangalan nung nagtayo. Pangalan ni Mayor Doc Lito Galapon. Ayun. So, ayan. So, maraming purpose naman kasi talaga. Pag sinabi ng multipurpose gym, maraming purpose yan. Lalo na kung sa barangay nakatayo. Pwede dyan magkaroon ng mga events, no? Maganda kasi na merong event location ang bawat mga barangay. Unang-una, para saan? Sa mga general assemblies, no? Madalas nakikita ko ang mga general assembly ginaganap lang sa barangay hall. Paano mo i-general assembly sa barangay hall ang 1,000 mahigit ng mga residente, no? Makikita mo naman 'di ba? So, yung mga tao, hindi nila walang bearing para sa kanila, yung mga residente, walang bearing para sa kanila yung ganong klase ng General Assembly. Napaka-importante po ng mga General Assemblies, no? So, isa yan. Pwedeng pagdausan ng mga iba pang mga aktibidad, sports, no? Ano pa? Mga meeting, pwede din sa mga pagka merong mga gustong i-disseminate yung mga ahensya, like Department of Agriculture, pwede dyan magpunta, covered na yung lugar. Hindi na kailangan na magpunta pa sa malalayong, halimbawa, dito sa Gimba, dito sa sa auditorium natin, o kaya dito sa pwede nang magkaroon ng mga mas maliliit na mga klase ng mga activities, no? Lalo na kung talagang kailangan mong i-disseminate yan ng per barangay. Mas maganda kung sa diretso na sa barangay. Alam mo, merong mga programs na pwedeng idaos kada barangay. May lugar na para pwede rin yan pagbilaran ng mga palay, ng mga maliliit na magsasaka. Kaya lang may cover. Pero pag mainit, pwede rin, no? Yun. Kasi yun ang madalas na nagiging gamit. Pag may graduation, yung mga bata sa mga elementary school na walang stage, no? 'Di ba? Maraming mga multipurpose nga. Pag sports nga. Nabanggit ko na yung sports kanina. Pagka kailangan ng emergency evacuation. Pagka kailangan na for example pansamantalang lumikas sa bahay, pwedeng doon muna magstay sa multipurpose gym hanggang sa mailipat sa mga totoong evacuation centers. Doon iipunin, tapos hahakutin ng municipality, ng LGU. Pwedeng paglagakan ng mga hindi pa naibebentang palay. 'Di ba? Maraming purpose 'yan at malaki ang magiging tulong niyan sa mga barangay natin. At yun nga, kanina alam nyo, napakinggan ko yung mensahe ni Mayor Doc Lito Galapon. Sabi ko nga kanina, kasi lagi nating tinatanong kung paano kung hindi aprobahan. Kasi syempre dadaan. Pero kasi ito yan I don't think naman na kailangan pang, siguro hindi na, dapat na lang yung rason, bakit hindi aaprobahan. 'Di ba? Yun dapat yung magiging baseline Kasi hindi yan usapin kung
kung aaprubahan, di maganda. Kung hindi aaprubahan, I don't know kung ano yung magiging rason nila. Kailangan malaman kung ano yung rason. Kailangan din ibigay kung ano yung rason. Pero dahil ito ay para naman sa ikakaganda, no? Ikakaganda at ikakaayos ng maraming bagay, no? Sa ating hindi lang sa buong municipality kundi sa bawat barangay. Bakit naman hindi? Total naman ito ay inilalaan naman talaga para sa mga constituents. Hindi naman yan para sa pansariling hindi yan para sa pansariling ganansya, no? At kumbaga itong mga projects na to ay naipapatupad dahil ginagawa ninyo yung inyong mga trabaho, no? So hindi yan ang usapin, ang usapin ay hindi pag ibinaba mo ay dadaan ba sa butas ng karayom, o pag ibinaba mo ay lahat ng scrutiny ay dadaan. So yan ay isa sa mga trabaho, for example, ng Sangguniang Bayan. Pero kung yan ay na-disapprove, ano ang rason? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin o tanggapin na lang na, oy, dinisapprove. Ano magagawa natin? Di ba? So, dapat may rason. I think naman nagpo-provide ng reason at hopefully towards the end nga ay magkakaroon ay ang iisipin palagi ay ang kapakinabangan ito ng mga mamamayan dito sa bayan ng Gimba. Ayun. So, eto, magkano ang dami nating budget? Magkano yung sa iba pa yung 27 million para sa parang 40 million last year. Sa calamity rin 'yon. General Fund surplus. Kasi nung panahon ni sino ba yung malakas na bagyo? Hindi si Enteng, meron pang isa. Meron pa isa. O Enteng ba 'yon? Leon, hindi. Basta merong bagyo, yung dalawang bagyo na may pagitan ng isa pang bagyo. Tatlo 'yun eh. Yung una, tapos yung una, sobrang lakas, marami ding na bumaha. Tapos may pangalawa pa na hindi natin naramdaman. Tapos yung sumunod na lahat na maraming mga palayan ang lumubog. Nung panahon na yon ay nagkaroon ng meeting, department heads, at doon yun sinasabi ni Mayor na nag-request siya ng 3 million na supplemental budget para magkaroon ng stockpile. Dahil meron kasi 500 ano ba yung 500,000 lang yata yung stockpile na kayang i-stock kasi yung lugar na pag-i-stockan ay maliit din. Kaya yun yung isa pang bagay na pinoproblema din ng DRRMO na pag nag-budget ka ng 3 million, saan mo ilalagay? Pero nagawan din ng paraan yun kasi babaguhin ata yung contract na kung kailan kailangan tsaka ibibigay yung bibilhin na stockpile. Kaya hindi na kailangang mag-imbak sa maghanap pa ng malaking warehouse. So anyway, nung mga panahon na yon ay meron ding binabanggit na amount. I don't remember kung magkano yung amount na yon na hindi siya surplus kundi calamity. Parang ganon. Pero hindi siya 27 hindi ko matandaan. Siguro nadagdagan. Anyway, pwede nating balikan 'yon. Pero ayun, yun nga, meron talagang savings din. May savings din pagdating sa calamity na hindi nagagastos. Oo. Tapos meron ka pang nabanggit sa sa GCH, 'di ba? Separate pa 'yon. Iba pa yung Iba yon. Iba talaga yon. At yun ay nagagamit. Meron pang ibang budget na para lang sa state of calamity. Yun yata yun. Kailangan mag-declare ka ng state of calamity. Oo. So, tapos meron pa akong narinig kanina na hindi ko masyadong na-elaborate dahil oras ay hindi yung STL, yung pera ng GCH. Income ng GCH na hindi pa na may 7 or 8 million yata na hindi na ginagalaw since 10 years ago. Meron pa akong ganun na nabanggit sa naman yon sa Sangguniang Bayan naman yon.
GCH. STL yung small town lottery. Income ay para sa DCH. Oo. Wala na ibang ito yung gastusan. O di, dapat yung GCH natin, wala nang binabayaran doon. Konti na lang. Magkano bang yung income na nakukuha natin sa STL? Di ba? Di ba malaki yun? Kasi PCSO yun, di ba? If I'm not mistaken. PCS, kaya may projects proposal si Mayo. Anyway, so, yung sa farm to market roads, na parang hindi na yata pinursu ni Mayor at ililipat na lang as livelihood ng mga farm workers. Iba pa yon dito. Wala pa yun. Oo, iba pa yun dito. No? Kaya, ito, okay to. General fund surplus mo pwede yun. Oo, kasi doon nga dapat kukunin yun eh. Doon dapat kukunin yung farm to market roads eh. Yung road construction. Anyway, so napapalayo na tayo. Sige, good luck sa ating mga projects at sana itong mga projects na to ay magawa ka agad, mapabilis para makatulong sa ating mga kababayan, no, sa bawat barangay.